Mga kaibigan, isang magandang umaga ho sa lahat, especially for those our followers here in our Facebook page, in our YouTube channel. Thank you so much to all your support, mga kaibigan, especially to view and not skipping our ads in our Facebook page and also our YouTube channel, mga kaibigan. Thank you so much po sa inyong lahat. I hope nasa mabuting kalusugan po tayo at ang mga pag-iingat at pagliligtas po ng ating Panginoong Diyos ay suma sa ating lahat ho, mga kaibigan. Isang magandang araw, isang magandang umaga ho sa lahat, especially for those people who are working within the private sector and the public sector. Thank you so much for your good service and your good heart to our job, especially for those people who are committed and having a dedications to work with the government and also for this boss, no, especially sa mga private sector, mga kaibigan. Isang magandang umaga. Our topic today is all about the current issues na nangyayari sa ating bansa. So marami tayong sasagutin na kung saan ay ginagamit or ito po ay makikita natin ngayon. One of those our current issues that will happen in our country today, it's all about for the high or the rising inflation rates in our country, mga kaibigan, especially as of 2023 ay umabot po tayo ng 5.1 according to the forecast, no? So that is the highest inflation rate that will be happen in this year of the 2023, and also the peso equivalent to $1 ho, mga kaibigan, no? So in American dollar ho, mga kaibigan. And marami pa pong mga hindi magandang pangyayari na nangyayari ho dito sa ating bansa, especially yung mga Senate investigation at marami pang iba na nasasangkot ho sa mga malalaking mga syndicated syndicated in this country, especially one of those syndicates nangyayari yung pinakauna-una yung sa drugs. One of those involved is a government official or the government officer, and also parang lahat na ho, mga kaibigan, wala na ho tayong pwedeng pagpupuntahan pa, no? So yan ho ang ating nangyayari ngayon sa ating bansa, mga kaibigan. One of those things that we need to understand, mga kaibigan, bakit nandyan ho yung mga sindikato, kasi mayroong nagpapadrino sa kanila. So kaya hindi mawawala. Yung sagot ko ay strictly to the point. What is the meant what does meant to why our syndicate in this country will control everything, especially sa mga sibuyas, di ba, mga ganun. So kasi may nagpapadrino sa kanila, may humahawak, no, na mga nasa batas, no, especially yung mga nasa batas, no. Hindi tayo uusad. Our country will not be progress in our economy because of those kinds of attitude, those kinds of mindset, which is the Filipino hub. Bakit? Masisilaw ang Pilipino ho sa mga pera, masisilaw sa malalaking halaga ng pera. Kaya hindi mawawala ang sindikato sa bansang ito. Kasi ang nagmamanage for those kinds of syndicate in this country is nasa gobyerno, no? Nasa batas ho. Kaya wag na tayong magtatanong. Kaya gagawin na lang natin yung dapat nating gagawin. Kasi yung mga sindikato parang kumukontrol ng ating gobyerno. Parang humahawak na ho sa ating mga liig. Kaya kung makikita ninyo, mahal na mahal ang bigas, mahal na mahal ang mga maintenance, like for example those kinds of fertilizers in the agricultural farming. And then during that time when getting our harvest, then
masyadong mababa ho ang ating maano sa ating mga kaibigan, no? Sa presyo ng ating mga ibinibenta. Like for example, yung mga the newly harvest rice in our field, no? Barato. So yan ho mga kaibigan. Masyadong hindi uusad kasi yung Pilipino kurap talaga, no? Makukurap na kurap talaga, masisilaw na masisilaw sa pera. Yan ho ang aking sagot sa inyong mga tanong. I am straight to the point when your question and my answer. When the corruption will stop or minimize in this country, our country will become a more progressive, especially in our economy. Yan lang ho ang aking tanong. Huwag na tayong aabot pa sa mga ibang mga pag-uusapan natin. Maraming salamat.